ating President. Sa ating mga nagdaang episodes, ipinakita namin sa inyo ang benepisyo ng maayos na irigasyon mula sa Upper Pampanga River Integrated Irrigation System at ang Phase 1 ng Balog-Balog Multipurpose Project. This time, ang kabuuan ng Central Luzon ang aming pinuntahan upang alamin ang malaking kontribusyon ng sistema ng patubig sa pagsusulong ng food security sa bansa. Ang irigasyon sa ikatlong rehiyon sa Approve. Ang Central Luzon o ikatlong rehiyon ang tinuturing na rice-producing capital ng Pilipinas. Nasasakop kasi nito ang mga lalawigang may pinakamalaking ani, kasama na riyan ang Nueva Ecija na rice granary ng bansa. Ngunit ang isa sa pinaka-nagpapalago ng pagsasaka ay ang maayos na patubig na ipinapatupad ng National Irrigation Administration sa pangunguna ni Region 3 Irrigation Manager Manuel Collado. Ang layunin ng NIA Region 3 ay ma-develop ang mga water resources dito sa rehiyon para sa patubig. Ito ay upang lalong mapalawak ang mga bukiring mapatutubigan at makatutulong dun sa programa ng ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pagkakaroon ng food security, especially on rice. Ang Angat Maasim Reverse Irrigation System o AMRIS na matatagpuan sa lalawigan ng Bulacan ay may tuturing na pinakamatanda at pinakamalaking sistema ng irigasyon sa Pilipinas. Kaya nitong patubigan ng 16 na munisipalidad sa Bulacan at 4 naman sa Pampanga. Ang napapatubigan nito ay kumulang sa 31,485 hectares. At ito ay hinahati sa dalawang zona na kung tinatawag namin ay ang North Zone at ang South Zone. At dito ay mayroong humigit kumulang sa 22,000 na mga magsasaka ang siyang aming natutulungan at napapatubigan sa kanilang mga pagsasaka. At noong 1967, ito ay nang itatag at gawin ang Angat Multipurpose Dam ay itinayo yung tinatawag na sector gate. Kaya mula sa original nito na 25,000 hectares noong 1927 ay naging 31,485 noong 1967. Subalit noong 1995, nagkaroon ng pagkasira ang nasabing sector gate, kung kaya't sa pamamagitan ng tulong ng JICA ay ginawa itong isang rubber dam, ang latest development at technology sa Japan. At bilang rubber dam, ito ngayon ang isa sa pinakamalaki at mahabang rubber dam sa buong Asia at pangalawa sa buong daigdig. Ang ating mga Irrigators Association na kung saan sa Region 3 ay meron na tayong mga 800 mahigit na Irrigators Association sa system level. At yan ay mga federated sa various levels, sa provincial, sa regional at saka national. Silang lahat ay tuwan-tuwa sa mga nangyayari ngayon sa ating patubigan. Lalo nitong nakaraang 3 taon na, kasama nitong 2008, napakalaki ang naitulong ng patubigan sa kanila. At umaasa sila na itong mga darating pang mga taon, kagaya sa susunod na taon ay may pagpatuloy ang napakalaking tulong ng ating pamahalaan sa patubigan. Kakibat sa pasasalamat na ito ng mga Irrigators Association ay ang maayos na pagbabayad ng mga irrigation fees na ibinabalik naman sa kanila ng NIA sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo. Kami sa Irrigator Association, kami yung gumagawa ng pamamaraan kung paano makakakolekta ng marami at mapataas namin yung antas ng koleksyon, lalo-lalo na dito sa AMRIS.
At yun namang nakokolekta nila na yun, na ibabalik naman sa amin sa pamamagitan ng pagpapagawa ng kanal, paglilinis ng mga basura, at saka yung mga pagawain tungkol sa pangasiwaan ng patubig. Dati, noong wala pa ang patubig nito, sangayon sa mga kasaysayan, ay minsan lang nakapagtatanim mga magsasaka. At kadalasan ay mga 40 kaban lamang ang kanilang inaani sa bawat hektarya. Subalit nang ito ay maitayo, ay nakaani na sila ngayon ng hindi lamang sa panahon ng tagulan, kundi pa ganoon din sa panahon ng tag-araw. At kung minsan at kakayanin pa ng tubig, ay nagkakaroon sila ng tinatawag natin na third crop, na kung saan ay umaani sila ng mga 80 hanggang 100 kaban sa bawat hektarya. Nakatakda na rin i-rehabilitate bilang isang rubber dam ang Upper Maasim Dam na nasira noong kasagsagan ng baha. Naipaliwanag na rin ito ng mga opisyal ng Bulacan, Pimo sa samahan ng mga magsasaka na umaasa na magagawa ito sa lalong madaling panahon. Natapos na rin ang mga vertical lining facilities na dinadaluyan ng tubig patungong Bukirin. Una-una, nagpapasalamat kami sa Pangulo, sa ating DE Secretary, si Secretary Arthur Yap, sa kanyang malaking bagay na naibahagi sa amin, yung flatbed dryer. Malaking tulong ito sa mga magsasaka. Hindi lamang sa amin, kundi halos sa buong Pilipinas. Ang Pampanga Delta River Irrigation System naman o PIDRIS ang sumasakop sa 8 bayan ng Pampanga at Nueva Ecija sa pamamagitan ng Condadong Dam na ipinangalan sa ama ni Pangulong Arroyo bilang pagkilala sa pagmamahal nito sa mga magsasaka. Noong mga nakaraang taon ay personal pa itong ininspeksyon ng Pangulo upang tiyakin na patuloy itong makakapagserbisyo at mapapatubigan ang mahigit 10,000 hektaryang bukiring na sasakop nito. Talagang po kaming mga magsasaka dito ay nakikinabang na mabuti sapagkat hindi po kami nagkakaproblema sa tubig sa ngayon dahil ang aming pong operation and maintenance sa aming dam maganda sa pakikitungo po ng mga irrigator association sa aming NIA dahil po kami ay mag-partners kasi kung walang partnership dito sa aming PADRIS, sa Pampanga Delta River Irrigation System, hindi po magiging number 1 ang aming dam. Kung hindi ako nagkakamali, just sa month of June, number 1 po kami sa region 3. Ewan ko lang, baka sa susunod pang mga taon, baka hindi lang dito sa region 3, baka nationwide na kami ang number 1. Bukod sa tumaas ang ani ng ating mga magsasaka, dito sa malaking tulong na ibinibigay ng ating Pangulo sa irigasyon, halos umangat ng 20% ang ani sa tagulan at sa tag-araw ay mas malaki, 30% ang mga ani nila. Lumuwang pa yung ating nasasakop ngayon sa patubigan dahil dito sa mga restoration works na ginawa natin. Samantala, abala din ang Pampanga Provincial Irrigation Management Office sa pagsasagawa ng mga proyektong pampatubigan. At isa na nga riyan ang rehabilitasyon ng Gumain River Irrigation System na natakpan at nasira sa pagragasa ng lahar noong pumutok ang Mount Pinatubo taong 1991. Yung system nito ay nagawa noong 1954 at natapos noong 1957, almost 51 years noong panahon ng ating dating Pangulong Diosdado Macapagal. No? Ngayon, itong system nito kung matagal na, marami ng sira, marami ng deterioration na hindi masyadong napapakinabangan ng ating mga magsasaka. Ngayon, nung year 2000, meron tayong naging rehabilitation na sa pamumuno ng ating congressman, ni Mikey Arroyo, at sa tulong din ng ating presidente, napagbibigyan tayo ng pondo. Almost 45 million ang naibigay dito at ang mga ating kanal na ginawa rito ay malalaki at napagbigyan ng magandang patubig ang ating magsasaka. Katunayan, meron tayong 300 hektarya na patubigan na na-restore
na dati-dati more than magmula nung pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, hindi na sila nakapagpatubig. More than 300 hectares yan. Ngayon meron pa kaming additional na almost 150 hectares para ma-restore at mapatubigan uli. Ito ay mga sakop ng kaulaman na dati-dati hindi namin napapatubigan yon at ngayon tuwang-tuwa sila at napatubigan natin.